Kapag gumalaw po itong tinatawag natin na isang trench dyan sa Cotabato, may possibility po ba na makaapekto yun sa ibang trenches natin dito sa bansa? Hindi naman, magkahiwalay po ang Cotabato Trends kasi sa Celebes Sea po yan. Hindi siya konektado doon naman sa ilang trends na nasa silangang bahagi, yung Philippine Trends, no? From Bicol to Davao Oriental. At yung Manila Trends na from Taiwan to Mindoro. At Negros Sulu Trends from Negros Island to Tawi-Tawi. Hindi po Ah, sila magkaugnay. Sec, ano ho ba ang definition po ng trench kung meron man sa wikang Pilipino? Well, sa ordinaryong salita, ang trends ay parang kanal na malalim, di ba? So ito pong trends pagdating sa earthquake, ito po ay kung saan, kung makikita niyo ang aking kamay, at ito ay isang isla o archipelago ng Pilipinas, yung mga dagat dumadaos-dos pababa. Yung intersection kung saan Mm. nagsisimulang dumaos-dos ang, dagat, yung bato sa ilalim ng dagat, may malalim po yan at parang kanal, Mhm, no? mm. At yan po ang tinatawag nating trends. Kung siguro i-refer natin sa second deepest part ng ating karagatan, yung Philippine Trends, yung Surigao Deep, nandun po yan sa mga trenches kasi nga dyan ay dumadaos-dos pa ilalim at Mm. nagkakaroon ngayon ng mas parang linear na feature. Pag tanggalin mo yung tubig, makikita natin yan. At dyan nagkakaroon ng pagsisimula kung saan pwedeng magkaroon ng pag-angat ng lupa at magkaroon ng tsunami. Kaya binabantayan din natin yan Mm. kasi nga pag malakas ang lindol at nasa dagat, maliban sa malakas na pag-uga, tsunami naman ang delikado. Opo, ito pong mga binabanggit nyo na parang kanal o bitak sa ilalim po ng karagatan, ano po, ano po nagiging dahilan ng paggalaw nito? At sa simple lang pong paliwanag para ho natin mas maintindihan ito at mapuntahan po itong sinasabi po naman na itong mga fault line na malapit po sa Yes. Metro Manila. Go ahead, sir. Isipin natin ang ating mundo ay isang bilog na itlog, no? At ang